In this video, pag-usapan natin paano ba ma-overcome ang procrastination using the Pomodoro Technique and yung principle mula sa libro na Atomic Habits by James Clear. Sino sa inyo yung nakabasa na nung libro na yon? Napakaganda nung libro na yon. And naranasan mo na ba na sobrang daming dapat gawin pero ang hirap magsimula? Yung tipong may mga kailangan kang tapusin pero natapos yung buong maghapon na nakaharap ka lang sa Netflix, sa TikTok, sa TV, at kung ano-ano pang mga distractions. Or meron ka bang mga gustong simulan? Meron ka bang mga plano like starting your own business, mag-aral ng mga online courses, mag-aral ng mga skills, pero hindi mo siya magawa-gawa? Well, you're not alone and procrastination is real. Procrastination, ito yung mga bagay na minsan pinagpapabukas pa natin, di ba? And madaming tao, ito din yung nagiging challenge. And in this quick video, pag-usapan natin yung practical solutions para mas maging productive tayo gamit yung, ito nga sabi ko kanina, Pomodoro Technique at yung powerful tips mula sa Atomic Habits by James Clear. So ready ka na ba? So, ang goal natin dito, not just to get things done, but to get them done efficiently. So, less stress, less burnout, more quality time for ourselves. Okay, so una, pag-usapan natin yung Pomodoro Technique. And I believe yung iba rito very familiar na, di ba? And sa mga hindi pa, basically, Pomodoro Technique is a time management tool na sobrang simple lang, no, pero effective. So, paano ba yan nag-work? First, set a timer for 25 minutes. Then work for 25 minutes, tapos pahinga ka ng 5 minutes. After 4 cycles, kapag nakaapat ka, mag-break ka ng mas mahaba, mga 15 to 30 minutes. So, bakit ba effective itong technique na to? Kasi, we are giving our brains a structured way to work. And, in this technique, nakikreate siya ng mini goals and mas, kumbaga, making it easier to stay focused. Kasi maikli lang siya. Tapos may mini reward kang pahinga after each interval. So gawin mo lang, kunin mo yung cellphone mo, 'di ba may timer 'yan? I-set mo siya sa 25 minutes and choose one task na kaya mong gawin sa time frame na 'yon. And ang gawin mo, mag-commit ka lang for 25 minutes, meaning walang Facebook, walang TikTok, hindi ka mag-open ng YouTube, wala kang gagawin. After that, pahinga ka for 5 minutes. Magugulat ka na lang, dami mong matatapos nang hindi mo nararamdaman yung pagod. So, by breaking down your task into shorter, more manageable chunks, mas may iwasan mo ang burnout and distractions. So, again, gawin mo lang, work for 25 minutes, then rest for 5 minutes. So, pwede ka dyan mag-unat-unat, pwede ka dyan maglakad-lakad, then balik ka ulit sa task. Kapag nakaapat ka na na cycle, mag-break ka ng mas mahaba, mga 15 to 30 minutes. Now, yung idea naman sa libro ng Atomic Habits by James Clear, he talks about building small habits that makes a huge difference over time. So, kung gusto mong maging productive, kung gusto mong may magawa na bago, start building habits around productivity mismo. So, small, consistent changes. Hindi siya instant fix, pero malaking tulong yan. Okay? So, ito yung core ideas mula sa libro na to na natutunan ko na magagamit natin para tulungan ka para maging productive at magkaroon ng mga bagong habits. Okay? Kung meron kang mga bagong gustong aralin, bagong simulan, na career, etc. So, una, make it easy. Minsan kasi kaya nahirapan tayong maging productive kasi ang hirap ng task, no? Ang laki nung kailangan nating tapusin na task. Medyo challenging, time consuming, at ang hirap nga siya simulan. So, kung gusto mong mag-workout, example, gusto mong mag-workout, mag-exercise, huwag ka kagad mag-commit sa isang oras na workout or exercise. No, kapag gano'n kasi baka 1 week lang ma-burnout ka na and magsawa ka na kaagad and tamarin ka na. So, start ka muna sa 5 minutes lang. Ang importante, magsimula ka lang kahit gaano kaliit. So, gano'n lang siya. Halimbawa, gusto mong magbasa, instead na pilitin mo yung sarili mong magbasa ng isang buong libro
or isang chapter ka agad, mag-commit ka muna sa 5 pages or kahit 1 page lang muna per day. So, pag nag-start ka na dyan, minsan madadala ka na hanggang sa masanay ka na. Second, habit stacking. Napakaganda rin ito. Paano ba to, coach? Di ba meron ka ng mga regular na ginagawa araw-araw? Meron na tayong mga habit like making your own coffee in the morning, magluto ng breakfast, or mag-check ng phone mo pagkagising. No? Sanay ka na dun sa mga routine na yon. And kung gusto mong mag-add ng new habit like exercising, reading, drinking more water, or may aaralin kang mga skills, may aaralin kang mga courses, may tatapusin kang mga task na importante, no? Dito ngayon papasok ang tinatawag na habit stacking. Ang idea is to stack or idikit yung new habit na gusto mo sa isang existing habit para mas automatic mo na siyang magawa. Example, let's say, gusto mo mag-practice ng gratitude bawat umaga. Pero hindi mo alam paano ka magiging consistent. So, ang gawin mo lang, idikit mo lang yung habit na yon sa lagi mo nang ginagawa. O halimbawa, pagkagising mo, habang mainit pa yung tinimpla mong kape. Diba? Kung nagtimpla ka, ito, example kape. Maglaan ka ng 1 minute na para mag-isip ng 3 bagay na grateful ka. So, ginawa mo na siyang habit stack. So, every time na pagkatimpla mo pa lang ng kape in the morning, automatic susunod na yung gratitude practice mo. So, kung may mga gusto kang aralin like starting your own business, marketing skills, advertising, etc. at palaging tinatamad kang gawin, apply mo itong habit stacking na to. So, that's it for this video. At the end of the day, productivity is all about consistency. Small habits, one step at a time. Hindi mo kailangan maging perfect, hindi mo kailangan tapusin agad lahat. Just focus on showing up every day. Kahit isang pomodoro muna, one small habit, one day at a time, napaka-powerful niyan, guys. And remember, productivity isn't just about doing more. It's about doing what matters. See you. Bye-bye.